Yoyosi pa rin ba kayo kahit pa may ibang tao? Lalo na kung may bata sa inyong paligid? Alam nyo ba na ang usok na inyong ibinubuga, napakadelikado? Katunayan, ang itinuturong rason ng isang ina kung bakit nahirapang huminga ang kanyang anak, second-hand smoke. Sa lahat ng mga naninigarilyo, please keep distance from children. 8 milyong tao sa buong mundo namamatay taon-taon dahil sa paninigarilyo at mahigit 1 milyon rito dahil lang sa second-hand smoke o yung mga nakakalanghap lang ng usok mula sa mga nagyoyosi. Katulad daw ng sinapit ng isang bata sa probinsya ng Rizal. Nagsimula ang lahat nung napansin ni Richelle na tila may nagbago sa 4 na taong gulang niyang anak na si Zane. Parang nangayayat siya, tapos maputla po siya. Medyo may halak po siya sa dibdib. Malalim po yung paghinga niya. Nung ipinadoktor nila ito ng asawa niyang si Faisal, nadiskubre na si Zane meron na palang pneumonia. Tinanong namin saan nakuha pneumonia. Sabi po ng doktor is hangin. Pag sinabi natin pneumonia, ang affected sa respiratory system natin yung lung units mismo. Pero sa mga bata, hindi lang kasi yung lung units ang affected, kung hindi pati yung daanan ng paghinga. Tinanong kung may naninigarilyo ba sa bahay. Ako po hindi pa ako naninigarilyo. Sabi po namin galing po kasi yung pasyente yung sa bakasyon. Doon po kasi is marami pong naninigarilyo. Naalala nila na kababakasyon lang nila sa General Santos City at sa Zamboanga City sa Mindanao nung umuwi mula Saudi ang Lola Veronica ni Zane, kung saan marami sila roong mga kamag-anak na naninigarilyo. Madalas po naninigarilyo doon yung lolo ni Zane, asawa ng kapatid ni Lola Veronica. Halos siguro mauubos yung isang nalalanghap pa rin namin yung binubugan. Hindi kami lumalayo. Kasi nahiya nga kami, nakikituloy lang kami. 2 buwang nanatili si Zane sa Gensan at sa Zamboanga City, kasama si Lola Veronica. At nung bumalik na ito sa kanilang bahay sa Rizal, nakitaan siya ng mga senyales na hirap na siyang huminga. Pag sundo ko po kay Zane, na-shock po ako kasi parang nangayayat siya. Dinala namin si Zane sa hospital po. Paglipas ng mga araw sa ospital, si Zane na cardiac arrest. Na-revive po siya. In-ICU ang bata. Nalaman nilang meron na pala si Zane PARDS o Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome. Itong mga pasyente kulang sa oxygen. Kadalasan yan yung oxygenation bagsak na mangangailangan na makabit sila sa respirator. Hanggang nangyari na ang kanilang kinatatakutan. Nag-cardiac arrest po ulit si Zane. Kinausap ko yung asawa ko na sabi ko, tama na, wag na i-revive si Zane kasi parang lantang gulay na po kasi siya. Antay na lang na mag-stop yung heartbeat niya. Tapos pag once na mag-stop yung heartbeat niya, hahayaan na lang. Hindi na po siya i-revive. Wala si Zane nung birthday ko. Hindi ko alam kung paano ko ipoposisyon yung sarili ko. Hi, Mama! It's okay. Sobrang excited pa naman sana siya makauwi kasi may regalo siya na hinihingi sa amin ng papa niya. Yung kitchen set po. Sobrang sakit sa pakiramdam. Sana ako nag-alaga sa anak ko. Sana hindi siya namatay. Ayon sa lola ni Zane na si Veronica, sinigurado naman daw niyang malayo ang kanyang apo sa mga naninigarilyo. Yung brother ko po, naninigarilyo yon. Kung magsigarilyo yan siya, malawak man ninyo lupain nila, nasa malayo man siya. Pinagawan pangaraw niya ng kubo ang apo para hindi nito makasalamuha ang mga naninigarilyo nilang kamag-anak. Tapos open air. Basta ang ano ko ma'am, hindi siya yung sa smoke ng brother ko. Hindi ko siya masabi ma'am na expose ang bata. Pero sa akin, ginawa ko po lahat ang ano ko sa apo ko. Papasalamat lang po ako na kahit sandali po na
Naalagaan ko yung apo ko. Wala po akong galit kasi unang-una po, pure naman po yung pag-alaga niya kay Zane. Alam ko pong mahal niya po si Zane. Ang makalanghap ng usok ng sigarilyo, lubhang mapanganib, lalo na sa may mga mahihinang baga at resistensya. Gaya ni Zane na ayon kay Richelle, sakitin talaga. Every time po pinapakain namin siya ng solid food is umiiyak siya. Nagre-rely lang po siya sa milk. Pigsahin po talaga siya, like every 2 months may pigsa. Pag may pigsa, it gives me the impression na mahina talaga yung immune system. Who's there? Posible rin daw na may iba pang sakit o kondisyon ng bata. Yung hugis ng ulo niya is parang hindi normal. Pero dahil hindi raw sapat ang kinikita nilang mag-asawa sa call center, Hindi po kami nakapagpasuri sa immunologist. napag-alaman din nila na ang sakit ni Zane hindi lang basta pneumonia. Ang first diagnosis po kay Zane is aspiration pneumonia po. Kadalasan nakukuha yan kapag pinapakain. Kasi kapag nakahiga, ang tendency, mabilis lang tumuloy-tuloy doon sa daanan ng paghinga. It's not related sa second-hand smoke. But kung meron kang exposure sa second-hand smoke at saka nawala nga yung pangwalis nung plema, so yung plema na yan, hindi effectively mailalabas. Lalong-lalo na sa mga bata na hindi marunong umubo. Complicated yung case. Best na ma-work up talaga siya for ibang mga autoimmune disease. Ang sa second-hand smoke, I don't think it is the cause. Kung ang bata kasi umuubo na, even prior doon sa yung nangitim siya, maaaring may infection na siya even before. There is no safe exposure to smoking, to second-hand smoke. Ang usok galing sa sigarilyo, 7,000 chemicals. Sa second-hand smoke, pati cancer pwede kang makakuha. Iiwas ho natin ang mga bata na ma-expose sa second-hand smoke. Mahigit 1 taon na mula nung namatay si Zane, pero baon pa rin si Richelle sa kanilang naging hospital bill. Ngayon po may balance po kami na nasa 800,000 po. Ang doctor's fee po is nasa around 300. Ngayon lang din daw nagawang ibahagi ni Richelle ang kanilang pinagdaanan. Ang dami kasing lumalabas sa newsfeed ko na may pneumonia bata. Madami pong nag-send ng sympathy nila sa akin. Ang atensyon ng mag-asawa, itinuon na nila ngayon sa kanilang bagong anak. Since may baby na po kami, nagkaroon po kami ng hope, pero andun pa rin yung pain. Bumabawi po kami sa second born namin. Yung bata may regular check-up na sa pediatrician. Second-hand smoke man o hindi ang salarin sa sinapit ni Zane, isa ang sigurado. Kapag may usok ng sigarilyo, hindi ka makakahinga ng maluwag. Hi, Mama! It's okay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.